Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Nako, tila may nangyayari na pong kampihan dito sa dalawang magkapatid na Marcos. Si Pangulong Bongbong Marcos sa panig ni Speaker Martin Romualdez at Senator Amy Marcos sa panig naman po ng mga Duterte. Dalawang magkapatid, mga ka-PL, na magkaiba po ang sinusuportahan. Ito ho ang video. Panuorin at pansinin po natin. Okay? Pero bago ko lang po simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag niyo pong kalimutan palike sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po. Unahin ko lang po itong kay Senator Amy, mga ka-PL. Yung bang nagbigay siya ng pahayag pagsuporta sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para na rin po sa mga hindi pa nakapanood para makita po nila ito. At higit sa lahat, compilation ko na rin po, mga ka-PL, para mapanood pa po ito ng iba pang hindi pa nakapanood, higit sa lahat sa mga susunod po na henerasyon. Grabe, henerasyon talaga. O, eto na po ang video, simulan ko na. Ay hindi kailanman tatahimik sa mga nagtataksil at pambabastos sa taong gumalang sa aking ama. Noong pahintulutan niyang mahimlay ito sa libingan ng mga bayani. Doon, tinanong siya na kaya ba niyang pahintulutan ng paglilibing dahil kaibigan lamang ako. Ang sagot niya noon ay sagot ko ngayon. Hindi lang dahil kaibigan ko si PRRD. Kaibigan ko talaga siya. Higit lalo si Inday Sara. Mga kaibigan ko sa pagpapaunlad ng bayan, pagpapanatili ng kapayapaan at katahimikan at pakikipaglaban kontra sa puwersa ng kasamang naglalaganap na katiwalian, gutom at katraydoran. Have you talked to your cousin, si Speaker Romualdez? No, I haven't. Bakit po kaya? I mean, of course, it's bakit po kaya ganun yung statements coming from the House pertaining to the funds? No, unfortunately, there's been no dialogue. There's been no opportunity. I should be enlightened today at, yun nga, nandito tayo sa budget. Pero, syempre, ginugunita natin ang nangyari sa 10 taon nakalipas. At alalahanin natin kung sino-sino yung mga taong pumunta sa Tacloban 10 years ago. Andon, si BBM, si PRRD, si Mayor Alfred, at pati ako. Kaya ginagalang at kinugunita natin ang kanilang tulong, ang kanilang pakikiramay, ang kanilang tunay na malasakit. But are you also concerned? Oh! Maliwanag, mga ka-PL. Pagkampi po ni Senator Amy Marcos sa pamilya Duterte. Kaibigan niya si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at syempre kay BP Inday Sara din po, kaibigan niya rin. Syempre, di ba, mga ka-PL, ano? At naitanong po ng media yung tungkol po sa nangyari noong rumagasa ang bagyong Yolanda. Ang ganda ng sinabi ng senadora, mga ka-PL. Alalahanin niyo po kung sino ang mga pumunta. Pumunta si Pangulong Duterte, si PBBM, siya, si Senator Amy, at yung kapatid ni Tambaloslos, si Alfred. Walang nabanggit. Walang nabanggit na Tambaloslos, mga ka-PL. So, totoo nga, ang kumakalat sa social media na hindi o wala si Speaker Martin Romualdez
sa Tacloban noong rumagasa ang bagyong Yolanda. Fake news ang kumakalat po sa social media na di umano hero. Si Speaker Martin Romualdez noong tumama ang Yolanda sa Tacloban. Hero. Mali. Walang hero, mga ka-PL. Okay? Maliwanag sa mga nagsasabi na hero si Martin. Fake news ho kayo. Okay? O eto naman po ang video ni Pangulong Bongbong Marcos, mga ka-PL. Sa panig po ito, ha, ni Speaker Martin Romualdez, ha. Pansinin at usisain nating maigi, mga ka-PL. O eto na, simulan na po natin panoorin. Nung panahon na yon, si Speaker Romualdez ay majority floor leader pa lang, hindi pa siya speaker noon. At nandito kami, ako naiwan dito, senador ko noon, naiwan ako dito sa Tacloban, doon ako nakakamping doon sa bahay ni Congressman Martin. At siya naman, sinabi ko sa kanya, magpaiwan ka dyan sa Maynila para lahat ng pangangailangan namin dito sa Tacloban, lahat ng pangangailangan dito hanggang Giwan, hanggang lahat ng Samar, lalong-lalo na sa pag-release ng mga emergency funds, sa kanya ko pinapasa. At yun naman ang kanyang linalakad, kaya narelisan tayo kaagad ng 130 billion na binigay. Yun ang unang pumasok na pondo para makapagbigay tayo. Oh, maliwanag. Pagpanig ni Pangulong Bongbong Marcos kay Speaker Martin Romualdez, mga ka-PL. Maliwanag, sinabi niya, maiwan ka rito, ha? Kasalukuyang senador pa lang siya nun. At majority leader pa lamang si Speaker Martin Romualdez. Nangyari po itong speech na ito noong November 8, ika-10 taon po mula nung mangyari ang Yolanda. Ulitin ko yung sinabi ng Pangulo, sinabihan niya raw si Speaker na maiwan ka rito. Kumbaga sa Maynila, at ang naroon po sa Leyte, si PBBM, si Senator Aimee, at si Alfred, yung kapatid ba yan ni Romualdez. So, kahit papaano, kahit naiwan si Speaker, may ginagampanan siyang trabaho habang nasa Maynila siya. At parang pagtatanggol na rin ni PBBM, mga ka-PL, kay Speaker dito sa kumakalat na pangungutya kay Speaker na hindi ka naman pala hero eh. Ano sinasabi mong hero? Hindi ka naman nakadalo o nakapunta sa Tacloban noong pagkatapos ng bagyong Yolanda. Di ba? Nilinaw ni PBBM na kaya siya wala sa Tacloban kasi nasa Maynila siya at mismo si PBBM daw ang may sabi na maiwan ka rito. Kami nang bahala rin sa Tacloban. Parang ganun, mga ka-PL. No, parang ipinagtatanggol niya po si Speaker o talagang ipinagtatanggol niya. Maliwanag na maliwanag, mga ka-PL. Nakikita ko na ang 2028 po. Bagamat matagal pa, pero halata po sa mga galawan nila. Sa nakikita ko lang kung sakasakaling tumakbo si Martin Romualdez sa pagkapangulo sa 2028, kamay niya ang itataas ni PBBM at hindi si BP Sara. Nakakalungkot, oo, para sa ating mga taga-suporta ni BP Sara. Okay lang yun. Ganun talaga ang politika, mga ka-PL. Ngayon, kayo, sunod, wala na. Pero sana wag naman mangyari. Ano ho?
No. At dito naman kay Senator Jaime, si Sara naman ang itataas na kamay. Pero baka maaaring magtandem pa ang Duterte Marcos sa 2028. Kampihan mga ka-PL sa magkabilang panig. Kayo, ano po ang napansin ninyo? Paki-comment. Hanggang dito lang, maraming salamat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.